Ang nakaraan sa TVB Lucky Season 7. Sa paghahanda ng housemates sa kanilang 5th Lucky Task, mga espesyal na customer ang unang sumubok sa kanilang salon services. Alam mo, gusto ko si Enrique Hill. Hindi niloloko mo ko. Pinaasa mo ko. Magandang gabi. You never did this to me before. Yeah. He talked quite a bit, but that's good. How's the coffee, sir? Beautiful. He says your turn. Gusto niya, ikaw ay mabigyan ng isang relaxing day off. Siya po talaga yung nag-aalaga sa akin ever since bata po ako. Napakaswerte ko po sa tatay ko. Tsaka namimiss ko na po siya. Abangan ngayong gabi pagdating ng iba pang espesyal na kliyente sa salon ng teen housemates. Bago lumabas ng bahay, si Nico may itinurong laro sa teen housemates. Pak, start na to. Pak, ganun. Pak, ganun. Huwag ka magbibilang ng 1, 2. Go. Sali ako. Oh my God! Sali. Sali lang. 1, 2, 3, go. Pak. Sunod. Pak, ganun. Ayan. Pak, ganun. Pak, ganun. Oh! Pak, ganun. Oh, my God, zero. Ilang chikises ang nalang? Apa. 1, 2, 3, go. I can see. Pak, ganun. Pak, ganun. Oh. Oh my God. Ano tayo mahuhuli? Ay, mawala yung... Pak, ganun. Pak, ganun. Tataling na. Tagabilang ako, titignan ko. Stretching. Okay. 1, 2, 3, go. Pak, ganun. Pak, ganun. Pak, ganun. Galing. Pak, Maya-maya, may ipinasabi si Kuya kay Fenet. Sabi Tony, hindi yan na mag-isip daw ng pangalan ng salon. Gagamitin natin at hindi natin gamitin yung salitang pak. ganun. Pak sa learn. Pak sa learn! Oh my God! Pak sa learn! Pak na pak ang naisip nyo, guys! Pak sa learn! Pak sa learn. Beauty inside, traffic outside. Very excited na nga ang ating mga teen housemates sa pagbubukas ng kanilang Pak sa Learn na nagsimula ng magbigay ng salon services kanina dito mismo sa bahay ni Kuya. At magpapatuloy ito hanggang bukas, kaya naman kung gusto nyong mag-relax at makatulong na rin sa 5th Lucky Task ng ating mga housemates, meron pa kayong pagkakataong pumunta at mabigyan ng salon service mismo ng mga teen housemates. Magandang gabi mga kapamilya, kasabay nga ng pagsasagawa nila ng kanilang 5th Lucky Task ay ang patuloy na pagharap ng mga nominado sa hamon ng pagiging alanganin sa linggong ito. Pero pwede nyo silang mapadalhan ng swerte dahil sa puntong ito, maaari na kayong magpadala ng inyong tweets bilang suporta kina Christian, Fenech, Heaven, Kisses at Marco. Tuloy-tuloy lang ang pag-tweet kapamilya dahil isasara din muna natin ito mamaya sa pagtatapos ng ating programa. Samantala, sa loob naman ng bahay, may mga espesyal na kliyente na dumating sa kanilang salon para bigyang suporta ang mga nominado. At kung kagabi, napanood nga natin ang emosyonal na tagpo ni Kisses at ng kanyang ama, ano naman kaya ang mga kaganapan sa iba pang mga nominado? Narito. Sa pagbabahagi ng housemates tungkol sa kanilang mahal sa buhay na gustong mabigyan ng day off, si Christian na ikwento ang tungkol sa kanyang ina. Si Cinderella nga daw siya kasi kahit work siya ng work, tapos pagdating niya sa bahay, more work pa kasi maglilinis pa siya, ganun. She wakes up early like 4 AM po kuya, and then magkukook po siya ng breakfast, tapos paminsan habang nagluluto po siya, naglalaba pa po ng damit. She's a really hardworking woman and really selfless. Palagi siyang pagod,
pero hindi niya pinapakita. I think na deserve niya talaga magka-day off para mas masaya si mama. Si Marco, ikwinento rin ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Wala siyang trabaho, pero parang may trabaho na sa bahay kasi siya ang lahat. Siya lang ang namiss. And kasi ako lagi nasa school, tatay ko lagi nagtratrabaho. Pagbalik ko sa bahay, may pagkain na. And yeah, I think that she has to have a day off. Gusto ko po na magpahinga siya ng isang araw talaga kasi hindi niya po na nagagawa yun eh. Tungkol rin sa kanyang ina ang ibinahagi ni Fenech. Siya yung tipong dapat yung uniform malinis, maputi, yung sapatos, malinis, ganyan. 6 po kami magkakapatid. Siyempre po maraming inaasikaso. Meron kaming lechon business, di ba? So, siya din yung nagmamanage. Parang hindi po siya nagpapahinga. Kahit may sakit siya, binabaliwa niya yun. Deserve talaga din niya na mag-relax, ganyan. Samantala, si Heaven, tungkol naman sa ama ang ibinahagi. Businessman siya. Pero before siya maging businessman, OFW siya. Separated yung parents ko. So, hati sila sa lahat. Hati. Yung tuition fee, ganyan. Kasi syempre, ang unang inisip ko, mom ko eh. And at the same time, na-realize ko, opo nga pala, kailangan din pala na tatay ko ng rest day. Dahil nga nag-boom na yung business niya, wala na siyang pahinga kasi gusto niya lagi the best for us sa magkakapatid. Matapos ang pagbabahagi tungkol sa mga sakripisyo ng kanilang mga magulang, hindi nila alam na sila mismo ang magbibigay ng pampering sa mga ito. At nauna na nga si Kisses sa kanyang ama. Matapos maging emosyonal, si Kisses sinusubukan namang pasiglahin ni Marco. Always keep smiling. Talaga? Always keep smiling, no? Di ba? Sige. Ang hahawakan ko yan. Habang nagbibigay suporta kay Kisses, hindi alam ni Marco na kausap na ni Kuya ang kanyang ina. Gandang gabi, Ani. Maligayang pagdating sa aking bahay. Thank you po na imbitahan niyo po uli ako dito sa bahay niyo. Nabanggit ni Marco na gusto kanyang mag-relax. Ikaw yung tao na pinili niya. Thank you po. Ilang sandali pa, tinawag na si Marco para sa special client na nag-request ng serbisyo niya. Hands pa. Marco. Oh! Yeah. Food spa first. At sa pagsisimula ng kanyang spa service, nagsimula na rin sa pag-entertain si Marco. Ma'am, can I have your food, please? Kabanit. Ako po si Marco po, housemate po ng PBB. I hope na yung mga magulang ko na magustuhan yung mga action ko dito sa bahay ni Kuya. I love that I love that t-shirt. Kasi yung t-shirt na yun ang favorite ng nanay ko po. Laging sinusuot niya sa mga okasyon. Ang saya po kasi iniisip ko na lang na hindi ko lang kung sino yun at sinabi ko lahat. Siguro these days naisip ko po rin na yung gusto kong paglabas dito, sana maintindihan ng mga magulang ko kung sino talaga ako. Kasi sa bahay, nasabihin niya lagi ako, tanongin mo ang sarili mo kung bakit laging pinapagalitan kita. I mean, my mama. Sana naman, isipan niya rin naman na lumalaki na ako, na nanigiba na ako ng yung mga feelings ko. Yung mga problema ko na yung pagiging change ko na nag-grow up na ako, paminsan-minsan yung sinasabi ko sa kanya, hindi ako pinapakinggan. Yung sabi ni ko, hindi madali mag-iba. So, paano ako mangingiba kung everyday sasabihin niya na ako ng ganto. And pinababayaan ko na lang kahit nasasaktan na akong isipin. Nalalaman ko yung mga ano niya sa akin. Nami-misinterpret niya po siguro yung way ng pagsasalita ko. Siguro minsan stress po, ganun, pagod. Inihingi ko rin ng sorry sa kanya. At least ngayon, nalalaman ko rin po yun. Wala naman pong kalyo, pahirapan niyo po ako. Joke lang. Sige po, tatanggalin ko po. Siguro nga po tama siya. Sa sobra sigurong
pagmamahal, sobrang pag-asikaso, sobrang pag-iintindi. Minsan, akala natin laging tama, nalampas na pala. Siguro yung mga natutunan ko po sa bahay ni Kuya, kung gaano ko talagang lucky. Naintindihan ko talaga ngayon. Kasi dati, kinikwento lang ni Mama, hindi ko naintindihan. I'm so grateful na pinalaki ako sa Italy na hindi ganun kahirap yung buhay ko. Nakikita ko po yung pagbabago niya, yung mga changes niya. Gusto ko talaga mag-change. Kasi ngayon po naintindihan ko kung gaano ako kalaki, kung gaano akong hinahalaga ng nanay ko, ng tatay ko. So, yung apir. Namimiss ko na po siya. Masaya po. Dahil naiisip niya si mama niya. Napakasaya po sa parte ko na naririnig ko niya. Sorry po kung hindi masyado akong magaling. Sana nagustuhan niyo po. Apir. For the first time, really, Kuya, sabi ko po lahat. Hindi na po mabigat sa loob. Good job. Bakit? Kuya. Susunod, Nakaka-homesick. Mahal ko po yung tatay ko. The journey for that boy band dream starts here. susunod na kliyente ng housemates, ang ina ni Fenech. Okay po, dito po tayo sa first. Yung pit niyo po. Hey. I know this pit. Alam na alam ko talaga yung itsura ng paa ng mama ko po. Sa bahay kasi, minamasahe ko siya. Hello po. Ako po si Fenech. Close po kami, kuya. Yung sa bahay po, siya po yung napagsabihan ko yung mga tungkol po sa aming pamilya, ganun po. Sinusuportahan ko po siya kung ano yung hilig niya po. Pinapuntahan ko din po yung mga show nila. This week po, ma'am, kasali po ako sa mga naging 5 nominado. First time. Hindi ko po alam kung ilan po ang matatanggal, kaya kakayanin ko po sa ligtas namin na sana hindi ako matatanggal. Super close po kami ng mama ko po. Kasi nagkakaintindihan po kami. Yung parang best friend po na kapatid, ganyan po. Kamay niyo po. Familiar, ha? Nafe-feel ko po yung ano niya, yung hawak niya, parang sinasabi na namimiss niya ako. Kaya hindi ko napigilan, pinisil ko siya. Bibigyan ka ng pagkakataon, ano sasabihin mo sa kanya, kay Fenech? Alam kong hindi madali to para sa iyo lahat. Kahit na anong mangyari, huwag kang mag-stop ng sa mga pangarap mo. Nandito lang kami. Yun na po ang aming foot spa and hand spa po. Maraming salamat po. Pagkatapos ni Fenech, si Heaven naman ang may susunod na kliyente. Ako po pala yung father ni Heaven.
si Michael. Salamat kay Heaven at ako yung napili niya na makapag-rest day din naman. Maya-maya pa tinawag na ang walang kamalay-malay na si Heaven. Yup. Magandang gabi po, sir. Nagsimula na itong magkwento sa kanyang customer. Ako po si Heaven. Mabait na bata. Char. Ang ganda-ganda naman po ng panin niya. Parang... Hanggang ngayon, tawag ko pa rin sa kanya, Baby Heaven. Yung father ko, nag-OFW muna siya. Hanggang 5 years old ako. So, hindi kami masyado nakikita. Hindi ko naman na-feel na kawawa ako or anything kasi yung father ko nun talagang, aywan ko, the best. Hanggang ngayon, the best pa rin. Body-body rin po kami niyan. Mahilig kumain sa labas. Ay. Balbunin din po pala kayo, no? Ako rin po, balbunin. Alam niyo yung tatay ko rin po? Lagi rin po nagpapamanicure din po yun. Tsaka pedicure. Kaya naisip ko lang po sa inyo yung tatay ko. Hanggang dito po, ha. Alam ko na eh. Parang feel ko yung tatay ko po yun. Kamay niya lalo na kuya, tapos po mataba, tapos po balbon, moreno po. Tapos yung kamay po talaga ay malinis. Yung tatay ko po malinis sa kamay. Okay naman po ako dito. Masaya. And staying strong pa rin. So, sana rin po kayo staying strong. Sana po magkita po tayo sa labas. Close po kami na tatay ko. Sweet kami sa isa't isa. Tapos kakain kami lahat ng pwedeng kainan, kahit mga ice cream. Tapos yung titikman talaga namin. So every time na nandun po ako sa bahay nila, stepmom ko and ng father ko nga po, kasi lagi akong nagiging botchog, yung nagiging mataba. Kaya naman. And kakayanin. Nakakapagod lang po. Mahirap po sa... Mahirap. Nakaka-homesick. Pero, kaya. Sana po, napasaya ko kayo sa... massage ni ng Paxalard. Balik po kayo ulit. Mahal ko po yung tatay ko. Mahal. Gusto ko sabihin sa kanya na lahat ng pagdadaanan niya sa buhay, normal po yung maging masaya, maging malungkot, pero dapat tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin po ang pangarap para maabot po yung maging gusto niya po sa buhay niya. So po siya sabihin na, kaya mo yan. Ganun, kuya. Kahit pa paano, syempre kuya, nakaka-homesick din naman po. Nakakamiss yung kulitan po namin. Tsaka nakakamiss na may makasama kang kapamilya. Ganun. Susunod. Paa mo. After 1 month po talaga kuya, experiencing mga 3 times nominated in a row, ganon. Sobrang miss ko na po talaga sila. Session ng ina ni Christian. Puts pa unahin. Ma'am, dito na po. Puts pa po unahin. Sige, let's start.
alam nyo na po yung kung sino po yung kliyente nyo. Pero hindi nyo pa rin po talaga siyang pwedeng kausapin yung parang like in a personal way po. Pero yun, hindi ko pa rin po napigilan kasi kilala ko po yung kliyente. Hello, ma. I know it's you kasi paa mo, yung nunal mo sa paa, I know that. Yung massage nyo po, ma'am, gusto nyo po ng soft or hard lang? 1 tap for soft, 2 tap for hard. Oh, hard. Mom is tired. Oh, I can see. Christian, anak ko, kaibigan ko. Pag may time, naglalaro kaming dalawa. Minsan hinahag ko siya, may mga laro kaming ginagawa. Parang mga bata. Si nanay, hardworking. Yon. Magigising si mama ng early, tapos magpe-prepare siya ng food. Para sa amin magkakapatid. Varsity player po ako kasi hindi lang po na nag-basketball po si papa, pati malaking tulong rin po yung scholarship. Si mama always support po, ganun. Every time. Yung kailangan niya nga talaga ng break. Napaka-close po ang relasyon namin. Every time na pag may lakad kami, ganun, kasama ko po palagi si mama pag nagsisimba kami. Yun po, palagi kong katabi si mama, ganun. Pero si mama miss na miss ko na po talaga. Okay, up we go. After 1 month po talaga, kuya, experiencing mga 3 times nominated in a row, ganun. Sobrang miss na miss ko na po talaga sila. Kung may mga sakit nila, kunin sa akin na lang mapupunta. Huwag po sa kanila. Ayoko pong nakikita nahihirapan po sila. Kahit hindi ko po siya nakausap, pero po, paghawak niya ng paa ko po, dawag-dawa ko po si Christian. Kahit hindi ko po siya nakausap, okay na po sa akin. Kahit nahawakan ko lang siya po. Sinay ko sa taas ako lang yung steady, sina nagpagpanilis, bayuha, pero nasita, pakatatag, si kuya. Every time, sabi, 3 beses straight na nomination, pero hindi sila kumigo kaya sa sali. Duros, Konsen, nakapasa ako, konsen, bigawatin niyo. Wait lang. Thank you po for coming. Tapos na. Tapos na daw, ma. Tapos na, ma'am. Thank you.
positive. Masaya po ako, sobrang saya, kaya yung po napaluha, yung ganun, tears of joy po kuya, tsaka yung pakiramdam na parang po, yung hindi na po ako as down as before, kasi po there's something to lift me up even though a lot of things are trying to drag me down kuya. Yun po. Bihira lang si Christian nagpapakita kasi talaga yung nararamdaman ko po na mahal na mahal niya kami. Dama ko kung gaano ang laki ng pagmamahal mo sa anak mo. At batid ko rin ang kagustuhan ni Christian na masuklian ito kahit kaunti. Mahal na mahal namin po siya, kuya. At saka, we're very proud sa mga nagawa niya at saka gagawin pa siguro, kuya. At saka dito lang kami as a family na sumusuporta sa kanya kahit anong mangyari. At dito pa rin po kami sa kanya. Kaganapan sa loob ng bahay, talaga namang handang-handa ng mga housemates sa pagbibigay ng pampering services para sa inyo, mga kapamilya. At naku, pwede pa kayong humabol na makatanggap ng pampering or relaxing salon service mula sa housemates. Bukas yan mula 12 noon hanggang 8 p.m. Pero kung bukas pa ang Pack sa Learn, sa puntong ito ay nagsasara na po ang panahon para makapag-tweet kayo ng suporta sa inyong paboritong nominadong housemates sa ating PBB Padala. Pero don't worry dahil bukas magbubukas ulit ang butuhan sa PBB Lucky Season 7, mga kwento ng teen housemates sa Kapamilya Gold. Ako po si Bianca Gonzalez at tuloy pa rin ang ating kwentuhan bukas sa teleserye ng Totoong Buhay. Ito ang PBB Lucky Season 7. Abangan bukas sa pagbukas ng Pack sa Learn, mapagtagumpayan kaya ng teen housemates ng kanilang 5th Lucky Pass. Ang inyong 5th Lucky Task ay magsisimulan. Good luck, housemates! Good day, ma'am! Welcome to Pack sa Learn! Makita na kaya ni Maymay ang kanyang ultimate crush. Huwag kang OA ha. Oo nga, mamaya magdi-date tayo. Good day, ma'am! Welcome to Pack sa Learn! Relax ka lang, ma'am. Kaming bahala sa'yo. Pack Boots ba? Pack Pedicure! Pack Massage. Pack Manicure. Pack Nail Art. Pack Hair Spa. Pack Lotion. Pack Makeup.